Napapitlag si Fem nang may naramdamang kumalusko sa labas ng bintana. Sa mismong tapat niya, may nakita rin siyang anino na dumaan. Rumagasa agad ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Tiningnan niya kung anong oras na. 1:00 pa lang ng madaling araw. Lalo't may narinig pa siyang bumulong. "Huwag mong bubuksan ang bintana. Don't you ever dare do such stupid thing." What in the world is that, man? Ni hindi man lang nagpasalamat ha. Ayos din ah. Yamot na umakyat na sa kanyang kwarto si Fem. Hanggang ngayon, hindi niya mapaniwalaan ang sarili. Napapasukin ng estrangherong yun. Na naalala niyang Elmer pala ang pangalan. Well, his name sounded like his personality. A person from hell. Walang ka-manners-manners. Ni hindi man lang nakuhang magpasalamat pagkatapos niyang tulungan. Wait, the more she thought of him, the more she got curious. Sino nga bang lalaking yun at bakit ganun ka-weird? Damn it. Why the hell was that thinking of him? Anyway, sa susunod na lumapit ito at humingi na naman ng pabor, hinding-hindi na niya tutulungan. Kahit pa nga inihatid siya nito pauwi nung masira ang kotse niya at iniligtas siya noon na nag-iisa lang siya. Those things, iyon ang sumusundot sa konsensya niya at nagtutulak sa kanya na tulungan ng lalaki sa simpleng pabor. Well, from now on, bayad na siya sa magandang bagay na ginawa ng lalaki para sa kanya. Quits na kami. Sinimula ni Fem mag-cellphone. Nag-aalala ang phone number ni Elmer. Kaninang magdaan ang info ng gadget at SIM card, mabilis niyang naalala ang cellphone number nito. Sinave niya ang contact number ni Elmer. Saka chinek sa phone number locator kung saan na ito. Napabalikwas siya, nanlaki ang mga mata. What the heck is going on? Napakabilis ng pagta-travel nito. Segundo lang at nakakalipat na ito ng barangay. Kahit payatak sumakay ito sa taxi at maluwag yung kalsada, hindi ito makakalipat mula sa isang barangay papunta sa isa pa, sa loob lang ng isang segundo? O baka naman ang phone locator niya ang may problema. Minsan talaga, hindi reliable ang mga computer gadget. Katulad na lang ngayon. Naalimpungatan si Fem. May pakiramdam kasi siya na parang may humahaplos sa kanyang pisngi. Madilim ang kwarto dahil patay ang ilaw kaya kinapan niya ang remote control at agad na kumalat ang liwanag. Walang kahit anong kakaiba sa kwarto. Wala ring intruder na inaasahan at nararamdaman niyang kasama. Nakikripihan na siya sa sarili. Ilang araw nang ganun. Kapag natutulog siya, pakiramdam niya ay may kasama siya sa kwarto. May nagbabantay sa kanya. May nakatitig. May humahaplo sa pisngi niya. Tumadama sa kanyang mga labi. Pero tuwing nagmumulat naman ang mga mata, walang ibang tao sa harap o paligid niya. Ano ba kasi yung nararamdaman niya? Bakit may ganoong weird na nararadiate ang senses niya? Bumangon si Fem at bumaba sa kitchen para uminom ng tubig. Baka aftershock lang ng panaginip. Pero kahit ang mga panaginip, hindi niya maalala. Normal na lang iyong mga panaginip na hindi maintindihan. Pero iyong mga hindi maalala? Bakit? Alam niya sa sarili na nananaginip siya. Alam niyang importante ang panaginip na yun. Pero bakit hindi niya maalala? Damn. Napapitlag si Fem nang may nararamdamang kumalusko sa labas ng bintana. Sa mismong tapat niya, may nakita rin siyang anino na dumaan. Rumaragas agad ang matinding kaba sa kanyang dibdib. Tiningnan niya kung anong oras na. 1:00 pa lang na madaling araw. Sino ang pwedeng nasa paligid ng bahay? Ang mami ba niya na inaabot na ng umaga sa pag-uwi? Pero ang ito nga ang gumagawa ng kaluskos, bakit nasa likod ng bahay? Malamang nalasing na naman iyon at naligaw sa pagpasok sa loob ng bahay. Papalabas na si Fem para hanapin ang inaakalang ina nang matigilan. Malayo pa siya sa living room pero nakikita na niya
ang silhouette nito na nakahiga sa Cleopatra couch. Sinong nasa likod ng bahay nila? Hindi tuloy niya malaman kung lalabas pa ba para silipin kung ano yon o hahayaan na lang. Mahirap din kasing hayaan na lang ang kakaibang nakita o nararamdamang umaaligid sa bahay. Paano kung may nagbabalak palang pumasok sa bahay nila at magnanakaw? Mabuti ng alerto. Bumalik si Fem sa kusina para silipin sa sliding window ang mga nangyayari sa labas pero may malamig na hangin parang dumampi sa liig niya. Hangin. Saan ang gagaling ang malamig na hangin yon? Samantalang saradong-sarado ang kusina. Hindi makakapasok ang hangin kung mula sa labas. At bakit sa bandang liig niya? Nanulay agad ang takot sa kanyang mga himaymay. Lalo na nang parang may marinig siyang boses. Huwag mong subukang buksan ang bintana. Don't you ever do such stupid thing. Nanlalaki ang mga mata na nagpalingalinga si Fem sa paligid. Nababaliw na ba siya? Ano yung naririnig niya? Bakit may naririnig siyang mga bulong mula sa hangin? At bakit parang kilala niya ang boses? Oh my God! Anong nangyayari sa akin? Nababaliw na ba ako? Nababaliw na ako? Nahilot ni Elmer ang sentido habang pinapanood ang OA na reaction ni Fem. Nasa sahig ito ng tiled floor na humahagulhul na. Nakasama pa yata na winarningan niya itong huwag bubuksan ng bintana. May nakita siyang soul sucker na aaligid sa bahay ng dalaga. Hindi lang niya maintindihan kung bakit sa bahay na yon umaaligid ang soul sucker. Samantalang alam naman niyon na hindi ito makakapasok sa bahay ng babae. He or she was not invited. Vampires could not come inside someone else's house if they weren't invited. As for him, uninvited na siya. Ni Fem, papasok kaya makakapasok na siya. Astral body man o hindi. As for now, nasa astral form siya. Sasampa na dapat siya sa astral plane para kumain pero ewan ba at nang makita niya ang bubong ng malaking bahay ni Fem, biglang ginusto niyang silipin ang dalaga. At ganoon na ang nangyari gabi-gabi. Nakikita na lang niya ang sarili na pinapanood ito sa pagtulog. Kung minsan pa ay lalapitan ito sa pagkakahimbing at hahaplusin ang muka at maging ang mamula-mulang mga labi. Elmer couldn't fight the need to touch and feel her. Even her skin sent shivers down his spine. Nakapagtatakang makita lang ang mukha ni Fem ay nagkakagulo na sa loob ng kanyang dibdib. He also couldn't fight the feeling of wanting to protect her from harm. Pilit niyang sinasabi sa sarili na curious lang siya sa abilidad ng babae kaya palaging umaaligid dito kahit nasa astral form siya. O kahit na ang kinaroroonan nito ay hindi naman ang designated place niya. Pinagsabihan na nga niyang sarili na human gadgets na lang maghahanap ng sagot sa mga tanong pero heto, hindi niya mapigilan ang sarili na umaligid sa babae. At ngayon naman, dahil sa mga ginagawa niya, iniisip ni Fem na nababaliw na ito dahil naririnig siya. Gusto tuloy niyang maaawa sa babae. Gusto niyang i-reveal ang sarili para hindi na ito mag-alala sa estado ng isip nito. But that was not the right thing to do. Pinilit ni Elmer ang sarili na lumabas na ng bahay ni Fem. Dapat ay nagpapakabusog na lang siya sa mga astral plane at hindi inaaksaya ang oras sa pag-aalala sa babae. Teka, nag-aalala nga ba siya kay Fem? Why the heck? Hindi siya dapat nag-i-invest ng mga ganong damdamin sa source of food nila. Hindi dapat. Calm down, Fem. You're not a lunatic or whatever, natatawag sabi ni Doc, ang kaibigan niyang psychologist. Wala sanang balak si Fem na maglabas ng sama ng loob o alalahanin sa buhay sa iba. Wala siyang kayang pagkakatiwalaan maliban sa kanyang daddy. Pero dahil sa mga kakaibang nangyari sa kanya lately, nagbago ang isip niya. Sa kabila ng pagkakaroon ng maraming colleagues at masasabing kaibigan naman, si Doc, ang una-una niyang naisip na pagkonsultahan.
Ahead ito sa kanya ng 4 na taon at madalas na pabalik-balik sa ibang bansa dahil sa trabaho. In fact, kakabili lang nito mula sa France. Kakabalik lang nito. Naging kaklose niya ang doktor noong nag-OJT siya sa medical center. At halos hysterical si Fem sa pag-iyak nang pumasok sa opisina ni Doc. Sinabi niya ang lahat-lahat ng naranasan nitong nakaraan. Sinabi rin niyang natatakot siya na baka nababaliw na nga. It's the result of too much stress at pagsasarili mo sa mga problema. Hindi rin kasi nakakabuti iyon sa tao. Alam mo yan dahil doktora ka din. Fem agreed with her. Pero gusto niyang salungatin ang sinasabi nitong stress lang siya kaya nagkakaganon. Hindi na normal na may kung ano-ano siyang narinig. You know what's wrong with you, Fem? Inabutan siya ni Doc ng tissue. Agad naman niyang pinunasan ng mga luha. You're hiding yourself. You make those people around you believe you're fine and there's nothing wrong with you. But the truth is, takot ka lang sa kung anong maririnig at na masakit na opinyon nila patungkol sa mami mo at sa setup niyong mag-ina, hindi ba? Napamaang siya sa sinabi ng doktora. Wala siyang natatandaan na nag-open up siya ng patungkol sa setup nilang mag-ina. Ang sinabi lang niya ay para silang invisible sa isa't isa. Simple as that. Don't get me wrong. Hindi sa naniniwala ako sa mga gossip but some of the senior doctors here sa hospital know your father's history, lalo na yung mga colleagues at ng daddy mo. I know you know them. And I must say na concerned sila sa'yo. Nung unang beses kang mag-OJT dito as a medtech na nakikita nilang madalas kitang kausap, they would always ask me if you were doing fine. At anong nasa med school ka na hanggang ngayon na nagtitake ka ng residency? See? Kahit patay na ang dad mo, his friends remain as his friends na nag-aalala sa anak ng kaibigan nila. Bumuntong hininga ito. Natatandaan nga noon ni Fem na madalas na may lumapit sa kanyang doktor sa ospital, asking if she was fine or if she needed anything. Hindi naman yun nakakapagtataka. Maraming kaibigan ng dad niya dahil isa itong mabuting tao. It's been a year and then they know it was hard for you when you lost your father. Hindi rin naman nila gets ang mami mo but they keep their mouth shut. It's a family matter kasi. Alam ko din naman na hindi ako dapat maghihimaso kaya hindi ako makapagbigay ng counseling, lalo na at masyado kang sarado sa usaping iyan. But now that you're opening yourself to me, maybe it's about time to tell you my opinion based on my observation. Pinakatitigan siya nito. Minsan, mas masarap pa rin lumabas kahit gaano kapangit ang mundo. Mas masarap pa rin ipakita ang totoong ikaw, despite na kung ano mang ang sasabihin ng ibang tao. Gossips? So what? Normal na yan sa takbo ng mundo ngayon. Oo, dinudungisan ng mami mo ang pangalan ng daddy mo. At kahit hanggang kamatayan, pakiramdam mo, walang pagsisisi ang mami mo sa ginawa niya nung nabubuhay pang dad mo. But it's not unfair if you will refuse to hear out. Maybe she had the reason for doing such cruel things. Hindi na napigilan ni Fem na mag-react. Napaismid siya. At anong valid reason ang pwede niyang ibigay sa mga ginawa niyang hantarang pangangaliwa? Isa lang nakikita ko, masyado siyang malandi. Masyado rin siyang makasarili. At, come on, Fem. Doc, cut her off as pinisil ang isang kamay niya sa nasa table nito. I know you're mad at her but she's still your mother. You're not supposed to call her names. Natigilan siya. Tama kasi ang doktora. Parang napahiya rin siya sa sarili dahil sa mga pinagsasabi. It's normal for you to feel angry at your mom. Still, you need to respect her because she's your mother. Ano man ang gawin natin kahit baliktarin natin ang mundo, hindi na mababago na siya ang mami mo. Nginitian siya nito. I'm happy that you finally decided to open up yourself. Alam mo kasi, pwedeng kaya ka nakakarinig ng mga boses dahil deep inside you, you need and you want someone to talk about your misery. And there's nothing wrong with that. Normal lang yon. Mas normal kaysa sa choice mong sarilinin. Kasi kung
Kung mag-isa lang dadalhin ang lahat ng sama ng loob mo, pwede kang lunurin ng sakit at galit. And you know it will lead to something worse. Hindi makapagsalita si Fem. Tama ang doktora. Maaaring nauuhaw rin siya sa kausap kaya kung ano-ano ang naririnig at nararamdaman niya. Maybe she was craving for someone to be with. Pagod na rin kasi siyang mag-isa. Noon kasi, okay lang na wala siyang may tuturing na best friend dahil nandyan naman ang daddy niya. She could always rely on him. Kaya nang mawala ito, para na rin siyang naligaw at hindi alam kung saan dapat magpunta. At wala siyang ibang pwedeng asahan kundi ang sarili lang. Nginitian ni Fem ang kaibigang doktora. Kahit paano, kalmado na siya. Maluwag na rin ang loob niya at nahimasmasa na sa mga alalahanin. Salamat, Dok. Always sabi naman ito. You should visit me more often. Tumango siya at tumayo na. I agree. Wala naman akong ibang kayang hingan ng consultation kundi ikaw. Tumayo rin ang doktora at inabot ang kamay sa kanya. I'm glad to hear that. Basta, huwag kang masyadong paranoid. Ang kailangan mo lang ay kausap. Hindi doktor sa utak. Believe me, there's nothing wrong with you. You're just stressed and a bit depressed. We can work it out. Maya-maya pa ay lumabas na si Fem ng opisina ng doktora. Magaan at malaya na ang kanyang pakiramdam. Iba na yata talaga ang pakiramdam kapag may nakakausap at napaghihinganahan ng mga saloobin. And yeah, she would visit her more often.